po mga kababayan, ma'am sir. This is Gam, the Filipino channel lang niyo pong lingkod. So today is June 24, 2026 at tayo ngayon ay dito sa may Rita Street, Barangay Batis, San Juan. At dadalhin po natin tatlong drop, two drops. Una ay sa may saan to? Altaco Building sa may Santo Cristo Street, Barangay 281, San Nicolas, Manila. At final destination sa may Sanctuarium sa George Araneta Avenue, Tatalon, Project 1, Quezon City. Okay, magbabalik po tayo mamaya po pang nakuha na po natin sila. Hey. Paraiso at saka napakababait ng mga tao dyan dahil meron silang honesty store. Kahit iwan mo yung gamit mo, pagbalik mo, andun pa rin, walang nawawala. Maraming salamat po na nag-visit nila po ang aming galit na kahit gaano kalayo po. Ayun, and speaking of malayo po from mainland Luzon, meron po kasi mga post po sa social media na yung daw pong mga bawang ay kung hindi po maibebenta, mabubulok po. Continue straight to this traffic light. Continue straight to this traffic light. Ngayon po, so, nung nakita po namin yung, yung post-rural rising, it is really misleading. Kailan po ba itong kanilang post? Anong petsa? It was, Sunday ng gabi ata kasi. Nung Monday na kasi, yun yung dami na namin na, nakukuha, feedback. So, Pero ibig sabihin po, nung nag-post po sila, dun po kayo bumili noong 40 tons. hindi po. Bago pa sila mag-post. Okay, so, po, dati na po nabili. Kasi targeted po kasi yung BBA. So, yung 42 metric tons, dati na po nabili and it was already shipped out to Nueva Vizcaya para dun sa expansion program. Ngayon po, we also reached out to Rural Rising kung saan galing yung figures or yung data nila, and sabi nila it is from the Provincial Agriculture's Office. So we also confirmed dun sa Provincial Office kung yun ba yung data na binigay. However, according to our PA, our Provincial Agriculturist, baka mali lang siguro ang pagkadinig niya kasi ang sinabi niya is 50 metric tons ang volume production and less than 10 metric tons na lang yung natira doon sa hindi namin nabili, and yun yung kailangan pa ng marketing. So, nung sinabi nilang verify, kasi ay nabinigyan kasi ng verify, is parang naiiwan na lang natin bawang na na hindi siya mabili. So, parang nalaman na lang ng doktor. Kailangan yung patalo sa dito. So, pwede po sila. So, yung nabinigyan na lang
Taiwan. Pero ba meron kayong mga sapat na mga storage facility para hindi po agad-agad na mabulok? Yun ang isa pang challenge dito sa ating geographically isolated kasi ano po, wala kami kumbaga pero however, hindi na namin namin na warehouse for buying para sa but pero hindi naman kasi na dito naman na kasi consolidation process na naman yung pag-graduation then after na ng consolidation process i-delete pa na namin kasi ang harvesting kasi then consolidation na yun para madala na sa kung saan saan destination ng bawang kasi not good sa pag-stage na dito at mahirap na yung transportation. Itong mga native garlic pa naman ito, partner, mga kasama, napakasarap niya. Malasa po ito. Malasa. Yes, ma'am. Opo. Siguro pang-muling mensahe na lamang po sa ating mga tagapakinig bago po namin kayo bitawan sa ere. For the information na lang, just to clarify that both ng rural rice is already handled na rin po. Nag-reach out na rin po kami sa kanila and siguro ang ano na lang namin is para maiwasan natin Continue straight in the first traffic light, then at the second traffic light, turn right. Okay, and then kailan to expected? Will this hit also as a part of NCR na gano'n ba? Dudulot din ang tugulan sa atin o posibleng pagbaha o thunderstorm? Wala naman, ang yun po yung good news nito, wala naman po itong magiging direktang epekto. Pero, yung potential niya na humila ng agad ay nananatiling posible. Pero hindi naman po natin nakikita na magdudulot ito ng mga malalakas na pag-ulan, malawak ang pagbaha. Hindi po natin nakikita yung scenario nito magiging sigado. Okay, thank you sa update sa weather natin. Salamat sa pagbibigay ng konting di ba, balita tungkol dito. Maraming salamat din po at mag-ingat po tayo. Okay, ito si John Manalo, Pag-asa Weather Forecaster. Kuha naman tayo ng update tungkol sa traffic dahil Wednesday din ngayon, dahil In Baccarat 100 Day. meters, turn right at the traffic Si light. Charlie Nosares, MMDA Metro Base. Charlie, good morning. Si Danny Buenafe sa Kabayan. Yes, magandang umaga sa iyo at magdali ka din sa mga tagapakinig at tagapanood ng DCFM. Sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound nagsisimulang bumagal dito lamang po sa may Ermin Garcia sa Cubao. Dapat po yan ang Q-Mart at tuloy-tuloy naman yan hanggang sa may Shaw Boulevard. At nakakaranas naman po tayo ng moderate traffic pagdating ng Australia sa Makati hanggang sa may 20. At ito yung mga kumakanan ng Makati Business District. At susunod na lamang po yan pagdating na dyan sa may bahagi ng Palibay. Maging mabagal din ang dali ng traffic hanggang sa may South Avenue. And after ng South Avenue, malawag na po yan. Ang northbound naman ng EDSA, dyan po sa may paakyat ng Magallanes sa flyover, moderate to heavy traffic Continue po straight yan in this traffic hanggang sa light. may Buendia MRT station. At makakaranas din tayo ng moderate traffic lamang po dyan sa may Pioneer sa Mandaluyong hanggang dito na po yan sa may Guadix at Ortigas MRT station. Pero pag akyat mo ng Ortigas sa flyover, muling babagal ang daloy ng traffic hanggang makarating na po yan. Yan naman sa may Aurora Boulevard sa Cubao. Na kung saan ay volume lamang po yan ang mga motorista. Dahil na po paminsan-minsan ay pumupuhos ang ulan yan madulas po yung ating mga kalsada. Dito naman sa may bahagi ng Katipunan Avenue, mabagal din ang daloy ng traffic. Diyan pa lang po sa may Cumulosol na flyover hanggang makarating yan ang Philippine Traffic Safety College. Pero masusundan na lamang po yan pagbaba ng C5 sa flyover. Muling mabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Green Meadows. Yung mga
hanggang sa may intersection ng Ateneo. Continue straight into this traffic light. Maluwag na pagdaloy ng mga sasakyan. Ang Commonwealth Avenue naman sa mga oras na ito, pagkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. At ngayon natin, ang voting naman natin ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 5 and 6, pero sa mga oras na ito ay nasa window hour na po tayo na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. At pagkapit ng alas 5 ng hapon, ulit magbabalik ang number coding na kung saan bawat muli silang bumiyahe hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency saan maaari kayong tumawag sa ating MMD hotline 136. Pero walang naman ang ating traffic advisory para sa mga motorista na natin sa Metro Manila mula pa rin dito sa tanggapan ng MMD Metro Bay In 90 meters, keep left of the sa Regional Buulat. Maraming salamat, Charlie Rosales. MMDA Metro Base natin sa sitwasyon ng trapiko. Ang oras, 10:17 in the morning. Oras sa diskusyon ng Playtime Entertainment. Board for happiness. Okay, balik daw tayo sa programa Kabayan at sa puntong ito ay alamin natin, nakakuha tayo ng update dahil nagkaroon pala ng matinding pagbaha, flash flood, dyan ho sa Socronio, Española, Palawan, then mismo sa Panitian Elementary School. Makakausap natin via Zoom ang isang teacher doon, si Teacher Ivy Granada. Teacher Ivy, good morning ho, si Danny Buenafe sa Kabayan. Teacher Ivy. Okay, pinipilit lang natin na nag-freeze yata yung signal niya. Pero diyan po siya, nasa Palawan mo ngayon kasi talagang tinamaan Continue straight in this traffic light. flash flood. Isang oras lang talagang Continue for 500 meters, then turn left onto Pasig Place. grabe daw tapos nagano ka agad, may problema din kasi pala for flood control project yung sinasabi nila yung Ulog River. Yan ang alamin din natin dahil pagkatapos na natin Continue straight in this traffic ay light. meron pa tayo makakausap na taga MDRRMO na Socronio, Española, Palawan. Okay, ready na ba siya? Hindi pa rin natin makakuha si Teacher Ivy. At saka meron lang po tayo mga video no? Alam mo, meron sila mga bagong video na pinadala sa atin para habang
kinaboy. Ay, coding yan. Yung dati po kasi ano nun swap case po yun, parang days of equivalent na rain yung bumunos kaya po siya bumaha. Pero hopefully wala po mangyayaring ganun by this time. And continue nga po ang developing ng engineering department po and ang barangay po. Po, anytime po, tawag lang po kayo. Para hindi matuloy sa mga balita, sundan ang mga social media accounts ng Super Radio DZWB. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at i-follow kami sa Facebook, TikTok at X. Hanapin lamang ang Super Radio DZWB para makita ang aming mga official social media account. Tutok na para sa mga balitang tama at totoo. Mga kapuso. Continue straight on this traffic.
straight at this traffic light. Continue straight at the first traffic light. Then at 300 meters, make a slight right.
pansukli dyan mo. 870 po. Magkano ito pag ano? 1,000 minus 870. Ah, meron. Meron. 100? Thank you po. Kala ko ang laki-laki ng sukli kasi. Sige po, ingat po. God bless po. Salamat po. Okay, thank you. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna, pansamantala tayo ay gagawa na ng video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. Paalam po. Pero depende po yan sa klase or anong school, ha? Depende raw sa school kasi daw ngayon ang teacher ang sinisisi sa ugali ng kanilang mga anak. Dapat po magulang ang magturo ng magandang asal sa anak. Yan, huwag lahat isisi iasa sa lahat ng guro. So Vladimir naman, sabi niya, okay, nanonood. Salamat ha, sila Vladimir. Si Emmanuel. Ayan, paalam po muna pansamantala po. Maraming salamat po. God bless po.